Sa harap ng dambana ng Molo Church, habang binibinyagan ng aking anak, natanggap ko ang isang mensahe. I miss your touch, Ramir. Ang asawa kong itinuring kong mundo, ipinagpalit ako sa isang mas bata at mapangahas na babae. Hindi lang puso ko ang dinurog niya, kundi pati ang kinabukasan ng aming anak. Ngunit hindi nila alam, ang hanging amihan na dati banayad ay magiging isang bagyo na wawasak sa kanilang kasinungalingan. Sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Kailangan ko na ang init ng yakap mo, Ramir. Pagkatapos ng binyag na yan, magkita tayo sa dati nating lugar. I miss you so much. Ang mga salitang yon sa screen ng cellphone ni Ramir ay tila isang balaraw na bumaon ng malalim sa dibdib ni Amihan. Sa mga sandaling iyon, hawak niya ang puting-puting kapa ng kanilang anak na si Baby Tala. Maingat na inaayos ang bawat tupi ng mamahaling puntas nito sa loob ng sagradong simbahan ng Molo. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng katedral ay biglang naging nakakasakal. Si Amihan, na ang pangalan ay hango sa banayad na hangin ng Kapaskuhan, ay nakaramdam ng isang malakas na lindol sa kanyang kalooban na yumanig sa bawat pundasyon ng kanyang pagkatao. Paano nagawa ng kanyang asawa na magpadala at tumanggap ng ganoong kalaswaan sa harap ng altar ng Diyos? Habang ang choir ay umaawit ng mga himno ng pasasalamat para sa bagong buhay ng kanilang anak, si Ramir ay nakatayo sa tabi niya, mukhang kagalang-galang sa kanyang puting barong. Ngunit ang puso pala ay nakalubog sa putikan ng pagtataksil. Ang bawat tibok ng puso ni Amihan ay naging isang mabigat na pasanin. Tila bawat pintig ay may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang mga ugat. Naninigas ang kanyang mga daliri at ang cellphone na naiwan ni Ramir sa upuang kahoy habang kinukuha nito ang mga regalong handog ay tila nagbabaga sa init ng katotohanan. Sapat na sana ang hapdi ng pagkakaalam na may ibang babaeng nagmamay-ari ng atensyon ng kanyang asawa. Ngunit ang tadhana ay may mas malupit pang biro. Nang matapos ang seremonya, sa gitna ng ingay ng mga pagbati at tawanan ng mga bisita, mabilis na isinilid ni Amihan ang cellphone sa bulsa ng kanyang asawa nang hindi nito napapansin. Ngunit sa pagmamadali niyang iligpit ang gamit ni Baby Tala sa loob ng diaper bag, may isang sobrang nalaglag mula sa folder ng mga papeles ng binyag. Ito ay isang dokumentong hindi niya inaasahang makikita sa ganoong okasyon. Isang kasulatan ng prenda, ang kanilang tahanan sa Haro, ang bahay na itinayo nila mula sa pangarap at pinagsumikapan ni Amihan sa pamamagitan ng kanyang mga estratehiya sa negosyo na palaging kinukuha ni Ramir ang kredito, ay nakasangla na pala. Hindi lang iyon, ang mga pirma sa dokumento ay nagpapakita na ang malaking halaga ng pera ay inilipat sa isang account na hindi pamilyar sa kanya, sa ilalim ng pangalang Lysandra Kiblat. Ang mundo ni Amihan ay tila naglaho sa isang iglap. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan na kanina lang ay naghahatid ng kagalakan, ngayon ay tila tunog na ng pagluluksa. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha na pilit niyang pinipigilan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Nanlalamig ang kanyang mga paa at kamay habang ang init ng kahihiyan at galit ay gumagapang sa kanyang mukha. Amihan, ano ba ang ginagawa mo? Bakit tulala ka riyan? Marami pang bisitang naghihintay sa reception. Ang boses ni Doña Escolastica ay pumutol sa kanyang paghihinagpis. Ang kanyang biyenan ay nakatayo sa kanyang harap. Suot ang kanyang karaniwang maskara ng awtoridad at pagmamalaki. Ayusin mo ang iyong sarili. Hindi nararapat sa isang baleryano ang magmukhang kawawa sa harap ng maraming tao. Tumingin si Amihan sa kanyang biyenan, sa babaeng itinuring niyang pangalawang ina, at sa asawang si Ramir na ngayon ay nakikipagtawanan sa mga ninong. Wala silang kaalam-alam na ang Amihan na kilala nilang tahimik
at masunurin ay kasalukuyang namamatay sa loob ng kanyang sariling katawan. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, ang bawat hakbang ni Amihan ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Ang bawat hagod ng kanyang kamay sa likod ng sanggol ay isang tahimik na pangako ng proteksyon sa gitna ng gumuho niyang mundo. Pagdating sa kanilang mansyon para sa reception, ang karangyaan ng handaan ay tila isang malaking insulto sa kanyang nararamdaman. Ang mga mamahaling putahe, ang mga bulaklak, at ang masayang tugtugan ay naging isang malagim na dula-dulaan. Sa isang sulok, nakita niya si Lysandra, ang marketing director ng kumpanya, na nakasuot ng isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang bawat ngiti nito kay Ramir ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala ni Amihan. Nagpunta si Amihan sa loob ng opisina ni Ramir sa bahay, umaasang makakahanap pa ng kasinungalingang magpapabulaan sa kanyang mga natuklasan. Ngunit sa halip, sa ilalim ng mga papeles sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Separation Agreement. Ang petsa ay bago pa ang araw ng binyag. Plano na pala siyang itapon ni Ramir matapos gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan para isalba ang kumpanya. Nang marinig niya ang mga yabag ni Ramir na papalapit, mabilis niyang itinago ang mga papeles. Pumasok ang kanyang asawa. Hindi man lang siya tiningnan sa mga mata. At nagsimulang mag-ayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ramir, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga utang ng kumpanya. Mahinang sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kabila ng pagsisikap niyang maging matatag. Tumawa si Ramir, isang tawa na puno ng panghahamak. Amihan, makinig ka. Manatili ka na lang sa kusina at mag-alaga ng bata. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang negosyo ay para sa mga taong may utak, hindi para sa mga asawang ang alam lang ay maging dekorasyon sa bahay. Ang mga salitang iyon ay tila isang huling hantungan sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang bawat sakripisyo ni Amihan, ang mga gabing hindi siya natutulog para tapusin ang mga financial reports ni Ramir, ang mga estratehiyang siya ang bumubuo pero si Ramir ang pumipirma, ay itinuring lang na basura. Tumayo si Amihan sa gitna ng madilim na silid matapos lumabas si Ramir. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila bumibingi sa kanya. Tumingin siya sa bintana, kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod ng Iloilo na tila mga matang nanghuhusga sa kanyang kabiguan. Ang hanging pumapasok sa bintana ay tila humahaplos sa kanyang basang pisngi. Ang Amihan na dating banayad at mapagtiis ay kasalukuyang nadudurog. Ngunit sa bawat piraso ng kanyang pagkabasag ay may nabubuong bagong hugis. Isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na kailangang sagutin. Gaano pa katagal ang kailangang itagal ng isang pusong pinagtaksilan bago ito matutong lumaban o tuluyan na lang itong lalamunin ng dilim ng sariling tahanan? Bakit ba ang hilig mong makialam sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan, Amihan? Ang trabaho mo ay maging asawa at ina, hindi ang maging investigador sa sarili mong pamamahay. Ang boses ni Ramir ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang silid. Bawat salita ay tila isang patak ng asido na tumatagos sa balat ni Amihan. Nakatayo siya sa harap ng asawa habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa likod ng kanyang likuran. Pilit na itinatago ang takot at ang sakit na tila isang malaking bukol sa kanyang dibdib. Kanina lamang ay nasa simbahan sila. Nagdarasal para sa pagpapala ng kanilang anak. Ngunit ngayon, sa loob ng kanilang pribadong espasyo, ang bawat sulok ng silid ay tila saksi sa unti-unting pagkamatay ng kanilang pagsasama. Habang maingat niyang inilalapag ang natutulog na si Baby Tala sa kanyang kuna, bawat kilos ni Amihan
ay puno ng pag-iingat, isang kabaligtaran sa marahas na pakikitungo sa kanya ni Ramir. Ang lambot ng balat ng kanyang anak ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi tuluyang gumuho. Ngunit sa bawat sulyap niya kay Ramir, naabala sa pagtanggal ng kanyang mamahaling relo nang hindi man lamang siya tinitingnan, nararamdaman ni Amihan ang isang uri ng pagkabigo na mas masahol pa sa kamatayan. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Iloilo ay pumasok sa malalaking bintana ng kanilang mansyon, ngunit walang init na dala ito para kay Amihan. Nasa kusina siya, nagluluto ng paboritong almusal ni Ramir, isang pagpapakita ng kanyang walang sawang debosyon sa kabila ng lahat. Ang tunog ng paghihiwa ng mga sangkap at ang amoy ng sinangag ay dapat sanang maghatid ng kapayapaan. Ngunit ang bawat tunog ay tila isang paalala ng kanyang pagiging bilanggo sa sariling tahanan. Nagambala ang kanyang katahimikan nang marinig niya ang tunog ng takong ng sapatos na humahampas sa makintab na sahig ng sala. Hindi iyon ang lakad ng kanyang biyena na si Doña Escolastica. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at kapangahasan. "Good morning, Amihan. Amoy na amoy hanggang labas ang niluluto mo. Napaka-domesticated mo talaga." Ang boses ni Lysandra ay tila isang kuskos ng bakal sa gitna ng katahimikan. Pumasok si Lysandra sa kusina, suot ang isang mamahaling business suit na tila sinasadyang ipakita ang kanyang pagiging profesional at moderno. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Amihan ay ang suot nitong kwintas, isang disenyo na pamilyar sa kanya dahil iyon ang regalo ni Ramir sa kanya noong kanilang anibersaryo. Ngunit mas malaki at mas makinang kay Lysandra. "Anong ginagawa mo rito, Lysandra? Maaga pa para sa mga usaping negosyo," mahinang sabi ni Amihan, habang mahigpit niyang hinahawakan ng hawakan ng sandok hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Tumawa si Lysandra, isang tawang puno ng pangungutya, habang kinukuha nito ang isang baso ng tubig nang walang paalam. "Well, si Ramir kasi ang nagsabi na rito na kami mag-breakfast habang tinatapos ang marketing plan. Alam mo naman, masyado siyang busy para mag-aksaya ng oras sa opisina. Kung pwede namang gawin dito habang kumakain ng luto mo." Sa bawat salitang binibitawan ng babae, nararamdaman ni Amihan ang unti-unting pagkawala ng kanyang dignidad. Ang kusina na itinuturing niyang kaharian ay tila nilapastangan ng presensya ng kabet ng kanyang asawa. Ang bawat sulyap ni Lysandra sa mga gamit sa loob ng bahay ay tila nagsasabing, "Balang araw, magiging akin ang lahat ng ito." Eksaktong bumaba si Ramir mula sa hagdanan. Maayos na ang bihis at nakangiti. Isang ngiting hindi na niya ibinibigay kay Amihan sa loob ng mahabang panahon. Direkta siyang pumunta kay Lysandra. Tila ba hindi nakikita ang kanyang asawa na nakatayo sa tabi ng kalan. "Ready ka na? I've reviewed the documents you sent last night. Brilliant work as always," sabi ni Ramir kay Lysandra. Ang boses ay puno ng paghanga na tila isang sampal sa mukha ni Amihan. "Ramir, nakahanda na ang almusal," singit ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Tumingin si Ramir sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging iritado. "Iwan mo na yan dyan, Amihan. Paglingkuran mo na lang kami ng kape sa patio. May mas mahahalagang bagay kaming dapat pag-usapan kaysa sa pagkain." Habang naglalakad ang dalawa patungo sa patio, naiwan si Amihan sa kusina, tila isang anino na walang halaga. Pinagmasdan niya ang pagkain na pinaghirapan niyang ihanda. Ang bawat putahe ay simbolo ng kanyang pag-ibig na ngayon ay tinatapak-tapakan na lamang. Ang sakit sa kanyang puso ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang pasensya. Nang dalhin ni Amihan ang tray ng kape sa patio, nadatnan niya ang dalawang magkatabi. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit habang nakatingin sa isang laptop. Ang bawat bulungan at tawanan nila ay tila mga karayom na tumutusok sa pandinig ni Amihan. Sa kanyang paglapit, sinadya ni Lysandra na iabot ang kanyang kamay upang kunin ang tasa.
Ngunit sa isang iglap, binitawan niya ito ng maaga. Ang tunog ng porselanang nabasag sa sahig at ang pagtalsik ng mainit na kape ay pumunit sa hangin. Aray! Ang init! Sigaw ni Lysandra habang mabilis na tumayo at nagkunwaring nasaktan. Kahit na halos hindi naman siya natalsikan. Amihan, ano ba ang nangyayari sa'yo? Pati ba naman ang pag-abot ng kape ay hindi mo na magawa ng tama? Galit na sigaw ni Ramir habang mabilis na nilalapitan si Lysandra upang suriin ang kamay nito. Are you okay, Liz? Pasensya na. Tila ba nawawala sa sarili itong asawa ko? Napatulala si Amihan sa nabasag na tasa sa kanyang paanan. Ang porselanang puti ay kalat-kalat na sa sahig. Tila ang kanyang sariling buhay na hindi na muling mabubuo. Tiningnan niya ang kanyang asawa na ngayon ay puno ng pag-aalala para sa ibang babae, habang siya ay tinitingnan na tila isang pabigat at walang silbing katulong. Hindi ko sinasadya. Binitawan niya agad. Pilit na paliwanag ni Amihan, ngunit pinutol siya ng isang matalim na tingin ni Ramir. Tumigil ka na. Linisin mo yan at pumasok ka na sa loob. Huwag mo na kaming gambalain dito. Masyado ka nang nagiging pabigat sa pamilyang ito. Ang bawat salita ni Ramir ay tila isang hatol ng kamatayan sa natitirang pag-asa ni Amihan. Tumalikod si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Habang naglalakad siya pabalik sa loob ng bahay, narinig niya ang mahinang bulong ni Lysandra na tila isang lason na humahabol sa kanya. Poor Amihan, baka kailangan na talaga niya ng pahinga, Ramir. Isang mahabang pahinga. Nang makarating sa loob ng kanyang kwarto, isinandal ni Amihan ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang lamig ng tiles ay pumasok sa kanyang katawan, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang pag-alog ng kanyang balikat sa pag-iyak na walang tunog. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang bagay ang napansin niya sa ilalim ng kanilang kama. Isang maliit, kulay itim na recorder na tila nahulog mula sa bag ni Ramir kagabi. Sa pagpindot niya sa play button, ang narinig niyang usapan ay hindi tungkol sa marketing plan, kundi tungkol sa isang bagay na magpapabago sa lahat. Wala ka ng puwang sa pamumuno ng kumpanya, Amihan. Mas mabuting manahimik ka na lang sa sulok at asikasuhin ng bata bago mo patuluyang masira ang dangal ng mga Valeriano. Ang boses ni Doña Escolastica ay tila isang hatol na nanggagaling sa kailaliman ng isang malamig na hukay. Nakatayo ang matanda sa harap ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nakapatong sa kanyang baston na yari sa ivory, habang ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Amihan si Baby Tala na kasalukuyang umiiyak. Tila nararamdaman ng sanggol ang bigat ng hanging bumabalot sa silid. Ang bawat hagulhol ng bata ay tila isang hiyaw ng saklolo na walang nakakarinig sa loob ng malawak at marangyang mansyon. Isang oras bago ang pagharap na ito, naroon si Amihan sa loob ng madilim na sulok ng kanyang kwarto. Nakaupo sa sahig habang pinapakinggan ang maliit na recorder na natagpuan niya. Ang bawat salitang lumalabas mula sa device ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Konting tiis na lang, Lysandra. Ang boses ni Ramir sa recording ay puno ng pananabik na hindi kailanman narinig ni Amihan. Palalabasin nating hindi na siya matino sa pag-iisip dahil sa postpartum depression. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa waiver ng mga shares, wala na siyang magagawa kundi ang umalis nang walang bit-bit kahit isang sentimo. Ang tawa ni Lysandra na sumunod ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa puso ni Amihan. Siguraduhin mo lang na hindi makakahingi ng tulong ang pamilya niya sa Iloilo. Ipablock mo ang lahat ng communication niya. Gusto ko, kapag itinapon natin siya, wala siyang ibang matatakbuhan kundi ang kalsada. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan.
Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila ba ang bawat daloy ng dugo sa kanyang mga ugat ay napalitan ng bubog. Ang recorder na hawak niya ay halos madurog sa higpit ng kanyang pagkakahawak, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, lunod sa sariling luha na hindi man lang makalabas sa tindi ng shock. Nang pumasok si Doña Escolastica sa kwarto dala ang mga papeles, ang kabang naramdaman ni Amihan ay napalitan ng isang uri ng manhid na hapdi. Inilapag ng matanda ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang bawat paglapag ng papel ay tila tunog ng pagsasara ng pinto ng isang bilangguan. "Pirmahan mo ito, Amihan," utos ng matanda. "Ito ay para sa ikabubuti ng Valeriano Shipping. Hindi namin hahayaang bumagsak ang pinaghirapan ng asawa ko dahil lamang sa isang emosyonal na babaeng tulad mo. Simula ngayon, bawal ka na ring gumamit ng cellphone o lumabas ng bahay nang walang kasama. Kailangan mo ng pahinga." Ayon na rin sa payo ni Ramir. "Ma, paano ang mga pangarap ko para sa kumpanya? Ako ang nag-ayos ng mga financial leaks ninyo noong nakaraang taon." Ang boses ni Amihan ay tila isang pagmamakaawa ng isang taong nalulunod. "Huwag kang magpakaimportante, Amihan. Ang isang asawa ay tagasunod lamang. Pirmahan mo ito o kukunin namin sa iyo si Tala at ilalayo sa isang inang baliw na tulad ng ipapakita namin sa korte." Ang banta ni Doña Escolastica ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Amihan sa takot na mawala ang kanyang anak. Nanginginig na kinuha ni Amihan ang panulat. Ang bawat guhit ng kanyang pirma sa papel ay tila pagpunit sa sarili niyang laman. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nagiging isang anino, isang kaluluwang gala sa loob ng sarili niyang tahanan. Matapos makuha ang papeles, lumabas ang matanda nang walang lingon-lingon. Iniwan si Amihan sa gitna ng katahimikan na tila ba ang buong mundo ay tumigil na sa paginog. Sinubukan ni Amihan na tawagan ang kanyang ina, ngunit nang tingnan niya ang kanyang telepono, wala na itong signal. Ang lahat ng kanyang koneksyon sa labas ay pinutol na. Ang bawat bintana ng mansyon ay tila naging mga rehas, at ang bawat katulong na dati ay nakangiti sa kanya ngayon ay umiiwas na ng tingin. Tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Gabi na nang marinig ni Amihan ang tunog ng makina ng sasakyan ni Ramir sa labas ng gate, dala ng isang hindi maipaliwanag na udyok. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at hinawi ang mabigat na kurtina ng kakarampot na espasyo. Ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay tumatama sa itim na sasakyan ni Ramir. Doon, sa harap mismo ng kanilang tahanan, nakita ni Amihan ang isang tagpong hinding-hindi na mabubura sa kanyang balintataw. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Ramir. Kasunod si Lysandra. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kitang-kita ni Amihan kung paano hinawakan ni Ramir ang baywang ni Lysandra at dahan-dahang inilapit ang mukha nito sa babae. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matagal at mapangahas na halik. Isang pagtataksil na isinagawa sa ilalim ng ilaw ng buwan sa tapat mismo ng bahay kung saan naroon ang kanyang asawa at anak. Ang bawat segundo ng halik na yon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa dibdib ni Amihan. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw na alam niyang walang makakarinig. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang dahan-dahang dumadausdos pababa sa sahig. Ang marangyang carpet ng silid ay tila naging isang masukal na putikan na lumalamon sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkaubos, isang mapait na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Tila isang tinig na bumubulong mula sa kawalan. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang pagiging martir kung ang mismong taong pinaglalaanan mo ng buhay ay siya ring naghuhukay ng iyong sariling libingan sa harap ng iyong mga mata?
Huwag kang papahalata, amihan. Mas mabilis pa sa kidlat ang mga mata ni Doña Escolastica at mas matalas pa sa kutsilyo ang pandinig ng mga tauhan ni Ramir. Ang boses ni Tito Severino ay tila isang kakarampot na hangin na dumaan sa pandinig ni amihan habang ang matandang accountant ay nagpapanggap na nag-aayos ng mga lumang resibo sa silid-aklatan. Nakatayo si amihan sa tabi nito. Kunwari ay nagpupunas ng mga alikabok sa mga dekalibreng libro habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkakarambola sa kaba. Sa labas ng silid, naririnig niya ang marahas na tawanan ni Ramir at Lysandra sa may garden. Isang tunog na tila kumakalmot sa kanyang balat sa bawat saglit na naririnig niya ito. Sa gitna ng kanyang pagpapanggap, dahan-dahang inabot ni Tito Severino ang isang maliit na asul na folder na nakatago sa ilalim ng isang makapal na ledger. Ang bawat daliri ni amihan ay nanginig nang mahawakan niya ang malamig na plastik ng folder. Ito na ang hinahanap niya, ang mga tunay na kopya ng audit reports na kinulimbat ni Ramir upang palabasing nalulugi ang kumpanya at kailangan ang mga pirma ni amihan para sa pagsasangla ng kanilang mga natitirang ari-arian. Ito ang mga dokumentong magpapatunay na hindi nalulugi ang Valeriano Shipping. Bulong ni Severino, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kasamang determinasyon. Ang perang inililipat nila sa account ni Lysandra ay galing sa mga ghost projects na ikaw ang nakatuklas noon, amihan. Huwag mong hahayaang mabulok ang dangal ng tatay ni Ramir sa mga kamay ng taong walang utang na loob. Nyakap ni amihan ang folder sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bara ng emosyon. Ang sakit na naramdaman niya kagabi nang makita ang halik sa tapat ng kanilang gate ay tila naging isang matigas na bato sa loob ng kanyang sikmura. Isang bigat na hindi na nagpapaluha sa kanya, kundi nagpapatibay sa kanyang kalooban. Nang hapong iyon, sa isang pambihirang pagkakataon na pinayagan siyang lumabas upang bumili ng mga gamot ni Baby Tala sa isang botika malapit sa plaza ng Haro, mabilis na tinungo ni amihan ang isang maliit at lumang kafe sa gilid ng kalsada. Doon, sa pinakamadilim na sulok, naghihintay ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Si Attorney Benedicto Lorin. Pag-upo pa lang ni amihan, ang amoy ng kape sa paligid ay hindi nagbigay ng ginhawa, kundi nagpaalala sa kanya kung gaano na siya kalayo sa dating amihan na masayahin at puno ng pangarap. Nang mag-angat siya ng tingin kay Benedicto, nakita niya sa mga mata ng lalaki ang isang uri ng habag na tila humihiwa sa kanyang natitirang lakas. Amihan, ano ang ginawa nila sa'yo? Ang boses ni Benedicto ay puno ng pait at pag-aalala. Ang mga mata mo, tila ba nawalan na ng liwanag ang hanging amihan na kilala ko? Hindi nakapagsalita agad si amihan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at maayos, ngayon ay may mga paltos at sugat mula sa mga gawaing bahay na ipinipilit sa kanya ni Doña Escolastica upang disiplinahin siya. Dahan-dahan niyang inilabas ang folder mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Benedicto, hindi ako narito para humingi ng awa, sabi ni amihan. Ang boses ay naging matigas at malamig, malayo sa mahinhing tono na nakasanayan ni Ramir. Narito ako dahil ikaw lang ang kilala kong hindi mabibili ng pera ng mga Valeriano. Gusto kong bawiin ang lahat, ang kumpanya, ang bahay, at ang dignidad na kinuha nila sa akin at sa anak ko. Pinagmasdan ni Benedicto ang mga dokumento at sa bawat paglipat ng pahina, ang kanyang mukha ay lalong nagdidilim. Tumingin siya muli kay amihan, hinawakan ng malamig na kamay ng babae sa ibabaw ng mesa. Isang hawak na walang malisya, kundi puno ng pangako at proteksyon. Hindi magiging madali ito, amihan. Gagawin nila ang lahat para palabasin kang baliw at walang silbi, babala ni Benedicto. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay tila tubig na kahit anong harang mo, gagawa at gagawa ng paraan para umagos.
Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang isang uri ng kuryente na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Habang nakatingin siya sa labas ng kafe, kung saan ang mga tao ay abala sa kanilang mga buhay, napansin niya ang isang pamilyar na sasakyan na dumaan. Ang sasakyan ni Ramir. Biglang nanlamig ang kanyang mga palad. Ang takot na baka sinusundan siya ay muling bumangon, ngunit bago pa siya lamunin ng pangamba, mas naramdaman niya ang init ng desisyon sa kanyang kalooban. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Benedicto at nagtanong sa isang paraang tila ba ang buong mundo ay nakasalalay sa isasagot nito. Benedicto, kapag ba ang isang ibon ay matagal na ikinulong, kaya pa ba nitong lumipad kung ang pakpak nito ay sadyang binali ng taong pinakamamahal niya? Amta ko na. Hindi mo na ba talaga matandaan, Amihan? Inilagay mo ang gunting sa tabi ng higaan ni Tala kagabi. Halos masugatan ng bata dahil sa kapabayaan mo. Tsk, tsk. Lumalala na talaga ang kondisyon mo. Ang boses ni Ramir ay puno ng huwad na pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri habang nakatingin sa kanyang asawa. Nakatayo si Amihan sa gitna ng silid. Hawak ang isang baso ng gatas na plano niyang inumin para makatulog, ngunit ang kanyang mga kamay ay biglang nanginig. Alam niya sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, na hinding-hindi niya gagawin iyon. Kagabi, bago siya natulog, nanalangin pa siya sa tabi ng kuna ni Baby Tala at siniguradong walang anumang matalas na bagay sa paligid. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang batok habang pinagmamasdan ng gunting na nakapatong sa mesa. Isang gunting na alam niyang sadyang inilagay doon ni Ramir upang palabasin siyang iresponsable at mapanganib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat, isang uri ng pagkakasakal na unti-unting pumapatay sa kanyang katinoan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Isang oras matapos ang eksenang yon, bumaba si Amihan sa sala upang kumuha ng mainit na tubig. Doon, nadatnan niya si Lysandra na kampanteng nakaupo sa paborito niyang sofa, umiinom ng mamahaling tsaa. Ngunit hindi ang presensya nito ang nagpasinghap kay Amihan, kundi ang suot ng babae. Ang kulay ube na Hermes bag na nakapatong sa tabi ni Lysandra. Ang bag na regalo ng yumao niyang ama noong nakaraang kaarawan ni Amihan ay hawak-hawak na ngayon ng kabit ng kanyang asawa. Hindi lang yon, suot din ni Lysandra ang perlas na hikaw na pamana pa sa kanya ng kanyang lola. Lysandra, bakit mo suot ang mga gamit ko? Ang boses ni Amihan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pambabastos na nararamdaman niya. Tumingin si Lysandra sa kanya. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan itong tumayo at hinaplos ang bag na tila ba ito ang may-ari. Ano ka ba, Amihan? Hindi mo ba natatandaan? Ibinigay mo ito sa akin kahapon. Sabi mo, ayaw mo na sa mga bagay na nagpapaalala sa iyo ng nakaraan dahil, alam mo na, stressed ka raw sa pag-aalaga kay Tala. Nagsisinungaling ka! Hinding-hindi ko ibibigay ang mga pamanang yan sa'yo. Sigaw ni Amihan, ngunit bago pa siya makalapit, humarang na si Ramir sa pagitan nila. Amihan, tumigil ka na! Galit na sigaw ni Ramir. Ibinigay mo talaga yan sa kanya. Nandun ako nang sabihin mo yon. Masyado nang magulo ang isip mo. Siguro tama nga si Mama, kailangan mo na talagang dalhin sa isang espesyalista. Baka kung ano pa ang magawa mo sa amin o sa bata. Sa mga sandaling iyon, ang baon ng emosyon sa loob ni Amihan ay tila tumigil sa isang nakabibinging katahimikan. Tiningnan niya ang dalawang taong nasa harap niya. Ang asawang nangakong proprotektahan siya at ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Nakita niya ang palitan ng makahulugang tingin sa pagitan ng dalawa. Isang plano, isang masamang balak upang tuluyan siyang mabaliw
at makuha ang lahat sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Amihan ang kanyang tingin. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumaylay. Ang kanyang mga kamay ay nawala ng lakas. Pasensya na. Baka nga nakalimutan ko lang. Mahina niyang sabi. Ang boses ay tila isang talunang sundalo. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat salita ni Benedicto ay umalingaw-ngaw. Huwag kang papahalata, Amihan. Gamitin mo ang kanilang pagkumpiyansa laban sa kanila. Sa bawat segundong nagkukunwari siyang mahina, itinatala ni Amihan sa kanyang isipan ang bawat detalye ng kanilang panloloko. Ang sakit na nararamdaman niya ay naging isang matigas na baluti. Ang bawat panlalait nila ay naging gatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Kung gusto nilang maging baliw siya, ibibigay niya ang palabas na gusto nila. Hanggang sa dumating ang oras na siya na ang maglalaglag ng kurtina. Hapon na nang pumasok si Doña Escolastica sa kwarto ni Amihan. Ang matanda ay walang imik na inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng kama. Ang tunog ng envelope sa ibabaw ng sapin ay tila isang hatol na walang apela. Ito ang divorce papers, Amihan. Kasama na rito ang waiver para sa kustodya ni Tala. Ang boses ng matanda ay walang emosyon. Tila ba hindi niya itinatapon ang buhay ng kanyang manugang. Pirmahan mo na ito ng maayos. Kung gagawin mo ito ng walang gulo, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula sa probinsya. Pero kung lalaban ka pa, gagamitin namin ang lahat ng records ng pagkabaliw mo para hinding-hindi mo na muling makita ang anak mo. Napatitig si Amihan sa envelope. Ang kanyang puso ay tila pinipigan ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat hininga niya ay naging isang pasakit. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang langit ng Iloilo ay nagkukulay kahil sa paglubog ng araw. Isang tanong ang tila naging isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan, isang katanungan na hindi niya masagot-sagot sa sarili. Hanggang saan ang hangganan ng isang ina? Kung ang tanging paraan upang manatili sa tabi ng kanyang anak ay ang tanggapin ang kamatayang panlipunan na idinudulot ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya? Huwag kang mag-alala, Lysandra. Pagkatapos nating makuha ang lahat kay Mama, itatapon natin siya sa isang home for the aged sa Manila. Hindi na siya makakaabala sa atin sa pamamalakad ng kumpanya. Ang mga salitang yon ni Ramir ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Amihan habang nakatayo siya sa likod ng makapal na kurtina ng library. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Amihan ang isang tasang mainit na tsa na ipinapatimpla sa kanya ni Doña Escolastica. Ang init ng porselana sa kanyang mga palad ay tila hindi sapat upang pawiin ang panginginig ng kanyang buong katawan. Habang ginagawa niya ang lahat ng utos ng kanyang biyenan bilang pagpapakita ng kanyang pagiging masunurin at pagbabago. Ang asawa niya at ang kabit nito ay nagpaplano na pala ng mas malalim na kataksilan, hindi lang laban sa kanya, kundi pati na rin sa sarili nitong ina. Ang bawat pintig ng puso ni Amihan ay naging isang mabigat na pasanin. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinapakinggan ang tawa ni Lysandra, isang tunog na puno ng tagumpay at kasakiman. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog, isang uri ng paninikip ng dibdib na unti-unting pumapatay sa natitirang tiwala na meron siya para kay Ramir. Ang asawang akala niya ay nalinlang lamang ay isa palang ganap na halimaw na handang itapon maging ang sariling dugo at laman para sa kapangyarihan. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panginginig, dinala ni Amihan ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Doon, naramdaman niya ang malamig na metal ng kanyang cellphone. Sa isang mabilis at tahimik na kilos, pinindot niya ang recording button. Ang bawat segundo ng pag-ikot ng oras sa screen ay tila isang taya sa kanyang sariling buhay. Kung mahuli siya rito, alam niyang hinding-hindi na siya makakalabas ng buhay sa mansyong ito. Masyadong mapagmataas si Doña Escolastica. Dagdag pa ni Lysandra,
Ang boses nito ay puno ng pagkamuhi. Akala niya, siya pa rin ang reyna ng Iloilo. Hindi niya alam, ang lahat ng pirma niya sa mga board resolutions ay dahan-dahan na nating inililipat sa pangalan ko. Kapag napaalis na natin si Amihan, susunod na ang matanda. Oo, Liz, konting tiis na lang. Hayaan muna nating isipin ni Mama na kakampi niya tayo laban kay Amihan. Sagot ni Ramir na may kasamang tunog ng paghalik na tila ba isang lason na humahabol sa pandinig ni Amihan. Napasandal si Amihan sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin upang pigilan ang pag-agos ng luhang alam niyang hindi nararapat sa mga sandaling ito. Ang marangyang pader ng mansyon ay tila naging isang malamig na rehas na lumalamon sa kanya. Ang bawat salitang narinig niya ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang utak, binubura ang lahat ng pag-aalinlangan. Ngayon, alam na niya ang kanyang misyon, hindi lang para sa kanyang sarili at kay Baby Tala, kundi para na rin sa babaeng naging malupit sa kanya pero biktima rin ng sariling anak. Nang marinig niyang papalabas na ang dalawa sa library, mabilis na lumayo si Amihan at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa isang lamesa sa pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkakarambola sa tindi ng kaba. Nang dumaan sina Ramir at Lysandra, hindi man lang siya tiningnan ng asawa, tila ba isa lamang siyang bahagi ng muebles na walang pakiramdam. Nang gabing iyon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon, dahan-dahang lumabas si Amihan mula sa kanyang kwarto. Ang bawat pagtunog ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng liwanag at pangarap, ay mistulan ng kabaong na gawa sa ginto at marmol. Habang dahan-dahang tinatahak ni Amihan ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Ramir, ang kanyang hininga ay tila naging isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaari nang maputol. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang noo habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa malamig na doorknob. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Sa loob ng silid, ang amoy ng lumang papel at ang pabango ni Ramir ay tila isang lason na sumusakal sa kanyang sistema. Ngunit sa kabila ng takot, may isang apoy na nagliliyab sa kanyang kalooban. Isang apoy na pinag-aalab ng pagtataksil na narinig niya kanina sa library. Binuksan ni Amihan ang drawer kung saan alam niyang itinatago ni Ramir ang mga mahahalagang resolusyon ng kumpanya. Doon, sa ilalim ng mga makakapal na folder, nakita niya ang mga dokumentong binanggit ni Lysandra. Ang bawat pahina na kanyang tinitingnan ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Nakita niya ang mga pirma ni Doña Escolastica na halatang ginaya lamang, mga pirma na maglilipat ng kapangyarihan sa kumpanya mula sa pamilya Valeriano patungo sa mga kamay ng isang ahas. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, nakuna ng litrato ang mga dokumento gamit ang kanyang cellphone. Biglang tumigil ang mundo ni Amihan. Isang tunog ng mga yabag ang narinig niya mula sa labas ng pinto. Ang bawat hakbang ay papalapit, mabigat at puno ng awtoridad. Ito ay ang tunog na hinding-hindi niya malilimutan, ang mga hakbang ni Ramir. Mabilis na isinara ni Amihan ang drawer at pilit na naghanap ng mapagtataguan sa loob ng madilim na silid. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa tindi ng kaba. Habang nakasilip sa likod ng malaking bookshelf, nakita niya ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa silid na bumuo ng isang mahabang anino sa sahig. Pumasok si Ramir, hindi binubuksan ng ilaw, tila ba may sarili rin siyang lihim na agenda sa loob ng sarili niyang opisina. Narinig ni Amihan ang mabigat na buntong hininga ng kanyang asawa bago ito naupo sa kanyang swivel chair. Sa dilim, nakita ni Amihan ang liwanag mula sa screen ng cellphone ni Ramir. Ang bawat pagtipa nito sa screen ay tila isang karayom na tumutusok sa katahimikan. Konting tiis na lang, baby. Bulong ni Ramir sa hangin.
Ang boses nito ay puno ng pagkagahaman na tila ba kinakausap ang kayamanang malapit na niyang makuha. Sa susunod na linggo, wala na ang dalawang matandang babaeng nakaharang sa daan natin. Magiging atin na ang buong Iloilo. Sa mga sandaling iyon, isang matinding pagkamuhi ang bumalong sa puso ni Amihan. Ang lalaking ito, na dati niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili, ay isang halimaw na walang kinikilalang dugo o pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang cellphone na ni Amihan na nakalimutan niyang i-silent ay biglang nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa. Ang tunog ng vibration sa gitna ng silid ay tila isang sigaw ng pagtataksil. Nanigas ang buong katawan ni Amihan. Nakita niyang biglang napatayo si Ramir mula sa kanyang upuan. Ang mga mata nito ay matalas na naghahanap sa loob ng kadiliman. Sino ang nariyan? Ang boses ni Ramir ay tila isang babala ng kamatayan habang dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Amihan. Amihan, alam kong narito ka. Huwag mo akong subukan, Amihan. Ang bawat hakbang ni Ramir ay tila isang hatol na papalapit. Ang anino nito ay dahan-dahang lumalamon sa kinaroroonan ni Amihan. Sa tindi ng takot, napayakap si Amihan sa kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglalaho. Nang marating ni Ramir ang bookshelf, dahan-dahan nitong iniabot ang kanyang kamay upang hawiin ang mga libro at tignan kung sino ang nakatago sa likod nito. Sa mga sandaling iyon, ang tanging katanungan na tumatakbo sa isipan ni Amihan ay hindi na kung paano siya lalaban, kundi kung ito na ba ang huling gabi na makikita niya ang kanyang anak. Matutuklasan na ba ni Ramir ang lihim na pag-aaklas ng kanyang asawa bago pa man maisagawa ni Amihan ang kanyang plano? O may huling alas pa bang itinatago ang hanging Amihan na magpapabago sa ihip ng tadhana? Ano ang ginagawa mo rito, Amihan? Huwag mong subukan ang pasensya ko, alam kong narito ka sa dilim. Ang boses ni Ramir ay tila isang matalas na labaha na humihiwa sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya ilang pulgada lamang mula sa pinagtataguan ni Amihan. Ang kanyang anino ay dahan-dahang lumalamon sa maliit na espasyo sa likod ng bookshelf. Sa mga sandaling iyon, ang bawat pintig ng puso ni Amihan ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa malamig na pabalat ng mga libro hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang init ng hininga ni Ramir na humahalo sa malamig na hangin ng opisina. Isang presensya na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay naghahatid ng kilabot. Eksaktong hawiin na sana ni Ramir ang mga libro nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na iyak mula sa kabilang dulo ng mansyon. Ito ay ang hiyaw ni Baby Tala, isang tunog ng paghingi ng saklolo na tila itinadhana upang iligtas ang kanyang ina. Lintik na bata yan, bulong ni Ramir. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon at pagkamuhi. Pati ba naman sa oras na ito ay nanggagambala? Dahil sa galit, padabog na tinalikuran ni Ramir ang bookshelf at mabilis na lumabas ng silid upang tignan kung bakit walang nagpapatahimik sa bata. Sa sandaling sumara ang pinto, tila ba bumalik ang hininga ni Amihan na kanina pa niya pinipigilan. Nanghihina siyang napasandal sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa tindi ng takot. Ngunit alam niyang wala siyang oras para magpahinga. Hawak ang kanyang cellphone na naglalaman ng mga ebidensya ng pagtataksil ni Ramir sa sarili nitong ina. Alam ni Amihan na ito na ang huling pagkakataon niya. Hindi siya pabalik sa kanyang kwarto. Tinahak niya ang daan patungo sa pinakamalaking silid sa mansyon, ang silid ni Doña Escolastica. Nang pumasok si Amihan, nadatnan niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa gilid ng kama. Tila hindi rin makatulog at nakatingin sa kawalan. Ang matandang babae, na dati ay tila isang reyna ng kapangyarihan,
ay mukhang luma at pagod sa ilalim ng malamig na liwanag ng lamp. Anong kailangan mo, amihan? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag mo akong gagambalain sa ganitong oras? Ang boses ni Doña Escolastica ay matalas pa rin, ngunit may bahid na ng pagod. Ma, kailangan ninyong makinig. Ang boses ni amihan ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa matanda, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala niya. Akala ninyo ay ako ang kaaway. Akala ninyo ay ako ang sumisira sa dangal ng mga Valeriano. Pero nagkakamali kayo. Ang taong pinakainiingatan ninyo ang siya mismong naghuhukay ng inyong libingan. Ano ang pinagsasabi mong bata ka? Masyado ka na talagang nawawala sa katinuan. Hindi na tinapos ni amihan ang sasabihin ng matanda. Pinindot niya ang play button sa kanyang cellphone. Ang boses ni Ramir at Lysandra mula sa recording sa library ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Pagkatapos nating makuha ang lahat kay Mama, itatapon natin siya sa isang home for the aged sa Manila. Masyadong mapagmataas si Doña Escolastica. Kapag napaalis na natin si amihan, susunod na ang matanda. Habang tumatagal ang recording, ang bawat salita ay tila isang sampal na unti-unting nagpapabagsak sa kuta ni Doña Escolastica. Nakita ni amihan kung paano nanginig ang mga kamay ng kanyang biyenan. Ang baston na yari sa ivory ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, na lumikha ng isang mabigat na tunog sa makintab na nara. Ang mga mata ng matanda, na dati ay puno ng panghuhusga, ngayon ay puno ng isang uri ng sakit na tila ba ang buong mundo nito ay gumuho sa isang iglap. Nanatiling tahimik ang silid matapos ang recording. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Doña Escolastica, isang tunog na tila ba bawat hininga ay isang pakikipaglaban sa katotohanan. Ang aking anak, ang kaisa-isa kong anak. Ang boses ng matanda ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng isang gumuho na pangarap. Lahat ay ibinigay ko sa kanya. Ang aking dangal, ang aking buhay, ang kumpanya. Lahat ay isinakripisyo ko para sa kanya. Pati ang pagtrato ko sa iyo, amihan, ginawa ko dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan niya. Dahan-dahang lumapit si amihan at lumuhod sa paanan ng kanyang biyenan. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit na idinulot ng matanda sa kanya ay tila naglaho, napalitan ng isang malalim na pakikiramay. Dalawang babae sila na kapwa pinagtaksilan ng lalaking pinakaminahal nila. Ma, hindi pa huli ang lahat. Bulong ni amihan, habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Mayroon akong ebidensya ng mga pekeng pirma sa mga resolusyon. Mayroon tayong paraan para bawiin ang lahat. Pero kailangan ninyong magtiwala sa akin. Kailangan nating magpanggap hanggang sa dumating ang araw ng board meeting. Tumingin si Doña Escolastica kay amihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni amihan ang tunay na emosyon sa mga mata ng matanda. Hindi galit, kundi isang matinding pagsisisi. Hinawakan ng matanda ang mukha ni amihan. Ang kanyang mga daliri ay tila humihingi ng tawad sa bawat sugat na idinulot niya sa kaluluwa ng kanyang manugang. Patawarin mo ako, amihan. Ang boses ng matanda ay nabasag. Ang bawat salita ay tila isang luhang hindi mailabas. Naging bulag ako sa sarili kong dugo. Akala ko ay pinoprotektahan ko ang kumpanya. Iyon pala ay tinutulungan ko ang halimaw na uubos sa atin. Sa gitna ng madilim na silid, isang bagong alyansa ang nabuo. Isang alyansang hindi gawa sa dugo, kundi sa parehong sakit at determinasyon. Ang hanging amihan ay hindi na lamang isang banayad na simoy, kundi isa ng nagbabadyang unos na handang bumura sa lahat ng dumi sa pangalan ng mga Valeriano. Ngunit sa labas ng pinto, isang pares ng mga mata ang nakasilip sa siwang. Isang anino ang dahan-dahang lumayo. Dala ang impormasyong maaaring magpabagsak sa kanilang huling alas bago pa man ito mailabas. Sino ang nakarinig sa usapan ng dalawang babae? At sapat ba ang pagsisisi ni Doña Escolastica
upang itama ang mga pagkakamaling halos ikamatay na ni Amihan? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa isang kaaway, kundi sa kamay ng anak na iyong binuo, inalagaan, at pinoprotektahan ng buong buhay mo. Ang kaisipang ito ay tila isang nakabibinging bulong sa isipan ni Doña Escolastica habang nakaupo siya sa harap ng hapagkainan kinabukasan. Ang sikat ng araw sa Iloilo ay pumapasok sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga kristal at pilak na kagamitan, ngunit ang lahat ng karangyaan ay tila walang saysay. Ang bawat pagtama ng kutsara sa porselana ay lumilikha ng isang matalim na tunog na tila humahati sa katahimikan ng umaga. Sa kanyang tabi, naroon si Ramir, masiglang kumakain at paminsan-minsan ay bumubulong kay Lysandra. Ang dalawa ay tila nasa sariling mundo ng tagumpay. Hindi alintana ang bagyong namumuo sa paligid nila. Nakatayo si Amihan sa gilid, naghihintay ng utos. Ang kanyang mga mata ay nakayuko, ngunit ang kanyang pandama ay matalas. Kagabi, sa loob ng silid ng kanyang biyenan, isang sumpaan ang nabuo sa gitna ng luha. Ngayon, kailangan nilang maglaro, isang dula-dulaan kung saan ang taya ay ang kanilang kaligtasan at ang kinabukasan ng kumpanya. Amihan, ang kape ko ay matabang. Ang sigaw ni Doña Escolastica ay pumunit sa hangin. Ang boses nito ay puno ng nakasanayang lupit, na tila walang nagbago. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayusin mo ang pagtitimpla? Masyado ka na talagang nagiging pabaya. Pasensya na po ma. Uulitin ko na lang po. Mahinang sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa paraang sadyang pinag-aralan. Nakita ni Amihan ang palitan ng makahulugang tingin ni na Ramir at Lysandra. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Lysandra. Tila ba ang bawat pag-alipusta sa asawa ng kanyang kabet ay isang musika sa kanyang pandinig. Ma, don't stress yourself, singit ni Ramir. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Sabi ko naman sa inyo, hindi na talaga maganda ang kondisyon ni Amihan. Maybe she really needs to take that rest we talked about sooner. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Amihan ang bahagyang pagpisil ni Doña Escolastica sa kanyang kamay nang lumapit siya para kunin ang tasa, isang lihim na signal ng pagkakaisa sa gitna ng kanilang pagpapanggap. Ang bawat hakbang ni Amihan pabalik sa kusina ay puno ng bigat, ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang determinasyon ay lalong tumitibay. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niya si Marites, ang katulong na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Ang mukha ni Marites ay puno ng luha at kaba. Siya ang aninong nakasilip sa pinto kagabi. Ma'am Amihan, narinig ko po ang lahat. Bulong ni Marites, ang boses ay halos hindi marinig dahil sa takot. Akala ko po ay katapusan na ninyo. Pero huwag po kayong mag-alala, hinding-hindi ko po kayo ipapahamak. Alam ko po kung gaano kayo kabuti sa aming mga katulong, hindi katulad ng ahas na iyan sa labas. Nakahinga ng maluwag si Amihan. Sa gitna ng digmaang ito, ang pagkakaroon ng mga mata at tainga sa loob ng mansyon ay isang malaking kalamangan. Salamat Marites. Kailangan ko ang tulong mo para malaman ang bawat kilos nila kapag wala ako sa paligid. Nang hapong iyon, palihim na nagtungo si Amihan sa likod ng bahay kung saan naghihintay si Tito Severino. Ang matandang accountant ay may dalang balita na magpapabilis sa tibok ng puso ni Amihan. Amihan, nalaman ko mula sa bangko na balak ni Ramir na ilipat ang lahat ng pondo sa darating na Lunes. Babala ni Severino, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang isang maliit na papel. Minamadali nila ang proseso. Kapag nangyari iyon, kahit manalo tayo sa board meeting, wala na tayong kumpanyang babalikan. Ang kumpanya ay magiging isang hungkag na shell na lamang. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Ang bawat hininga niya ay naging isang pakikipagkarera sa oras. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Tumawag siya kay Benedicto
gamit ang isang lumang telepono na itinago ni Marites para sa kanya. Benedicto, kailangan na nating ilabas ang alas natin. Sabi ni Amihan, ang boses ay puno ng di matitinag na lakas. Wala na tayong oras. Minamadali ni Ramir ang pagnanakaw. Handa na ang lahat, Amihan. Sagot ni Benedicto mula sa kabilang linya. Ang mga legal na dokumento, ang mga testigo mula sa mga ghost projects, at ang mga ebidensya ng forgery ay nasa akin na. Pero kailangan nating masiguro na si Doña Escolastica ay mananatiling matatag hanggang sa huling sandali. Bumalik si Amihan sa loob ng mansyon. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang dahan-dahang pagsayaw sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang madaanan niya ang kwarto ni Ramir, narinig niya ang masayang tawanan ng dalawa. Ang tunog ng alak na ibinubuhos sa baso ay tila isang pagdiriwang ng isang krimen na hindi pa natatapos. To our new life, Ramir. Ang boses ni Lysandra ay puno ng kapangyarihan. By Tuesday, we'll be in Manila, and these two old hags will be nothing but a memory. Napakapit si Amihan sa pader. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa wallpaper ng pasilyo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsasabing hindi niya papayagang mangyari iyon. Ngunit ang hindi alam ni Amihan, sa labas ng mansyon, may isang hindi kilalang sasakyan ang nakaparada. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang kumuha ng litrato ni Amihan habang kausap si Tito Severino. Ang lalaking ito ay hindi tauhan ni Ramir, kundi isang bagong karakter sa dula-dulang ito na may dalang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Sino ang nagmamanman kay Amihan? At ano ang koneksyon nito sa nakaraang pilit na kinakalimutan ng pamilya Valeriano? Mamatay ka na sa inggit, Amihan, dahil sa Lunes, pati ang hininga mo ay magiging utang na loob mo sa akin. Ang boses ni Lysandra ay tila isang lason na dahan-dahang ibinubuhos sa pandinig ni Amihan habang sila ay nasa loob ng kusina. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng mahahabang anino sa sahig at ang bawat salita ng babae ay tila isang hampas ng latigo sa likod ng isang alipin. Nakatayo si Amihan sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa malamig na tubig habang naghuhugas ng mga mamahaling baso na ginamit ni Ramir sa kanilang pagdiriwang. Ang bawat kiskos ng espongha sa porselana ay tila tunog ng pag-iyak ng kanyang sariling kaluluwa na unti-unti nang nauubos. Nararamdaman ni Amihan ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa lalamunang nanunuyo dahil sa sobrang pagpipigil ng emosyon. Tumingin siya sa bintana at nakita ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng maputla. May mga matang puno ng pagod. Ngunit may isang ningas ng galit na hindi kayang patayin ng anumang unos. Habang ang asawa niya ay nasa sala, tumatawa kasama ang kanyang ina na kunwari ay sumasang-ayon sa kanila. Si Amihan ay nananatiling anino na tinitiris ng mga mapang-aping salita ni Lysandra. Alam mo, Amihan, nakakaawa ka. Patuloy ni Lysandra habang pinaglalaruan nito ang kanyang buhok at nakasandal sa counter. Isang babaeng dati ay tinitingala, ngayon ay tagahugas na lang ng baso. Isang pirma mo na lang sa Lunes at magiging malaya ka na, malayang mamalimos sa kalsada kasama ang anak mo. Hindi sumagot si Amihan. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na pilit binubasag ng kabilang panig. Ngunit sa ilalim ng tubig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang baso, sapat na upang maramdaman ang talim nito kung sakaling ito ay mabasag. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsasabing kailangan niyang magtiis. Isang gabi na lang. Isang gabi na lang ng pagpapakababa bago ang huling pagbangon. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang bawat pader ay may sariling lihim na itinatago. Dahan-dahang pumasok si Amihan sa silid ni Doña Escolastica upang ibigay ang gamot nito. Ang matanda ay nakahiga, ang mga mata ay nakapikit, ngunit ang bawat hininga nito ay tila isang panalangin ng pagsisisi. Ma,
Heto na po ang gamot ninyo, bulong ni amihan, habang inaalalayan niya ang matanda sa pagupo. Ang haplos ni amihan sa likod ng biyenan ay puno ng isang uri ng pagmamahal na tanging isang inang nagpatawad na ang makakapagbigay. Salamat amihan, patawarin mo ako sa lahat. Ang boses ni Doña Escolastica ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Sa Lunes, kailangan nating maging matatag. Huwag kang papayag na makuha nila ang kumpanya. Pangako po ma, hindi ko sila hahayaang sirain ng lahat, sagot ni amihan, habang pinagmamasdan niya ang mukha ng matanda na tila ba ngayon lang niya talaga nakilala. Bago lumabas si amihan sa silid, muli siyang dumaan sa likod ng hardin upang itapon ang basura. Isang dahilan upang muling makipagkita sa lalaking nagmamanman sa kanya. Ang hangin ng Iloilo sa gabi ay malamig, humahaplos sa kanyang mga pisngi na tila ba isang pahiwatig ng nagbabadyang unos. Sa tabi ng malaking puno ng mangga, muling lumitaw ang anino ng lalaking nakajacket. Sino ka talaga? Ang boses ni amihan ay puno ng babala habang dahan-dahan siyang lumalapit. Dahan-dahang inalis ng lalaki ang kanyang sombrero. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha at ang puso ni amihan ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito tauhan ni Ramir at hindi rin ito estranghero. Ito ay si Dante, ang dating head ng security ng Valeriano Shipping na tinanggal ni Ramir 5 taon na ang nakalilipas dahil sa pagtuklas ng isang malaking katiwalian. Maam amihan, matagal ko na po kayong binabantayan. Ang boses ni Dante ay mababa at puno ng seryosong tono. Huwag po kayong matakot. Ako ay inutusan ni Attorney Benedicto upang masigurado ang inyong kaligtasan. May hawak po akong ebidensya na hindi lang pera ang ninanakaw ni Ramir. Balak po nilang tumakas papuntang ibang bansa bukas ng gabi. Pagkatapos ng board meeting, nanlamig ang buong katawan ni amihan. Bukas? Bukas na ba talaga ang lahat? Opo ma'am, nakabook na ang flight nila patungong Singapore sa ilalim ng mga pekeng pangalan. Dagdag ni Dante habang iniabot ang isang maliit na sobre. Narito ang mga kopya ng tiket at ang listahan ng mga accounts na balak nilang ubusin. Niyakap ni amihan ang sobre sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila isang panata ng tagumpay. Salamat Dante. Sabihin mo kay Benedicto, handa na ako. Ngunit sa kanyang pagbalik sa loob ng bahay, isang hindi inaasahang tunog ang nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Ang tunog ng mga yabag sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto ay mabilis at puno ng galit. Mabilis na pumasok si amihan sa kanyang silid, ngunit huli na ang lahat. Naroon si Lysandra, nakatayo sa gitna ng kwarto, hawak ang lihim na burner phone na ginagamit ni amihan upang makausap si Benedicto. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang banta ng kamatayan. Tumingin si Lysandra kay amihan, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang pinipindot ang screen ng cellphone. Sino si B, amihan? At bakit may mga mensahe ka sa kanya tungkol sa board meeting bukas? Ang boses ni Lysandra ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong silid. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro? Ramir, halika rito. Tingnan mo kung anong itinatago ng magaling mong asawa. Ang bawat pintig ng puso ni amihan ay tila isang pagsabog. Ang anino ni Ramir ay dahan-dahang lumitaw sa pintuan. Ang mukha nito ay puno ng puot at pagkabigo. Sa mga sandaling iyon, ang huling alas ni amihan ay tila ba unti-unti nang naglalaho bago pa man dumating ang bukas. Matutuklasan na ba ang lahat ng plano ni amihan bago pa man sumapit ang huling paghuhukom? O may paraan pa ba upang mailigtas ang hanging amihan mula sa ganap na pagkawasak? Ibigay mo sa akin ang teleponong iyan, Lysandra. Ngayon din. Ang boses ni Doña Escolastica ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, kasing talim ng isang kidlat na tumatama sa tuyong kalsada. Nakatayo ang matanda sa pintuan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit
at awtoridad. Sa isang saglit, ang mapanganib na ngiti ni Lysandra ay naglaho, napalitan ng gulat habang dahan-dahan niyang iniabot ang burner phone sa matanda. Si Ramir naman ay nanatiling nakatitig kay amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot na tila ba ang asawa niya ay isang dumi na dapat nang walisin sa kanyang buhay. Ma, nakikita niyo ba ito? May kinakausap siyang ibang lalaki. Traidor ang manugang niyo. Ang boses ni Ramir ay puno ng pandidiri. Ngunit si Doña Escolastica ay hindi man lang tumingin kay Ramir. Kinuha niya ang telepono at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Huwag niyo akong diktahan sa loob ng sarili kong bahay, Ramir. Ako na ang bahala sa baliw na ito. Maghanda na kayo para sa board meeting bukas. Iyan ang unahin niyo kung ayaw niyong mawala ang lahat. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si amihan at ang kanyang biyenan sa loob ng silid. Ang bawat pintig ng puso ni amihan ay tila isang pagsabog sa katahimikan. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bara ng takot. Ngunit sa ilalim ng malamig na liwanag ng kwarto, nakita niya ang isang bahagyang pagtango mula kay Doña Escolastica. Ang telepono ay ligtas. Ang kanilang sikreto ay mananatiling sikreto. Sa ngayon, kinabukasan, ang sikat ng araw sa Iloilo ay tila nagbabadya ng isang madugong labanan. Sa loob ng marangyang boardroom ng Valeriano Shipping, ang amoy ng mamahaling kahoy at leather ay tila sumasakal sa hanging puno ng tensyon. Nakaupo si Ramir sa dulo ng mahabang mesa, suot ang kanyang pinakamagandang barong, habang si Lysandra ay nasa tabi niya, tila isang reynang naghihintay ng kanyang korona. Ang mga shareholder ay nagsimulang magbulungan nang bumukas ang pinto. Pumasok si amihan, suot ang isang simpleng puting bestido na gawa sa luto ng hablon. Isang tela na sumisimbolo sa tibay at dangal ng mga Ilongga. Hindi siya mukhang baliw, hindi siya mukhang talunan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan na tila ba ang hanging amihan ay naging isang ganap na bagyo. Anong ginagawa niya rito? Ang boses ni Ramir ay gumuho sa harap ng mga bisita. Security! Paalisin ang babaeng yan. She is mentally unstable. Ngunit walang gumalaw. Sa halip, dahan-dahang tumayo si Doña Escolastica mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbabadya ng katapusan. Hayaan mo siyang magsalita, Ramir. Ang boses ng matanda ay mahinahon, ngunit puno ng bigat. Naglabas si amihan ng isang folder at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng makintab na kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng paghuhukom. Narito ang mga dokumento ng ghost projects na ginamit ni Ramir at Lysandra upang nakawan ng kumpanya. Ang boses ni amihan ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong silid. At narito rin ang ebidensya ng huwad na pirma ni Doña Escolastica sa mga board resolutions. Balak nilang tumakas papuntang Singapore mamayang gabi pagkatapos makuha ang huling pondo. Nagsisinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Lysandra. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon habang sinusubukang agawin ang mga papel. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang malaking screen sa loob ng boardroom ay biglang nagbukas. Hindi ang financial report ang lumitaw, kundi ang video recording mula sa library. Ang tagpo kung saan pinaplano ni Ramir at Lysandra na itapon si Doña Escolastica sa Home for the Aged. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga bala na tumatama sa pagkatao ni Ramir. Nakita ng lahat kung paano pinagtawanan ng sariling anak ang kanyang ina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa dalawang traidor. Pumutok ang bulungan ng mga shareholder. Ang galit at pagkamuhi ay tila isang apoy na lumalamon sa kumpiyansa ni Ramir. Ang mukha niya ay naging kasing puti ng papel, habang si Lysandra ay tila isang ahas na naghahanap ng butas na matatakbuhan. Ramir! Ang boses ni Doña Escolastica
ay nanginginig sa tindi ng sakit. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pero mas pinili mong maging halimaw kaysa maging anak. Sa isang iglap, pumasok ang mga otoridad sa loob ng boardroom. Ang bawat tunog ng kadena na inilalabas ay tila isang hatol na walang kawala. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni amihan si Ramir na nakatitig sa kanya. Hindi nagalit, kundi puno ng isang uri ng takot na tila ngayon lang niya narealisa ang kanyang nawala. Amihan, please, patawarin mo ako. Ang boses ni Ramir ay tila isang bulong ng isang taong nalulunod. Tumingin si amihan ng diretso sa mga mata ng lalaking dati niyang minahal. Ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng sakit, kundi isang malalim na kapayapaan. Ang hanging amihan ay tapos na sa kanyang pagngangalit. Ngayon, ito ay naghahatid na lamang ng lamig ng katarungan. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay sa mga taong hindi marunong rumespeto sa sarili nilang dugo. Ramir, mahinahong sabi ni amihan, ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat luhang idinulot mo kay Baby Tala ay may katumbas na kabayaran. Habang inilalabas si Ramir at Lisandra ng mga pulis, ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid ay puno ng panghuhusga. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay gumuho sa harap ng katotohanan. Nanatiling nakatayo si amihan sa tabi ng kanyang biyenan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang alyansang nabuo sa gitna ng pagkaguho. At ngayon ay handa ng muling bumangon. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nanatili sa isipan ni amihan habang pinagmamasdan niya ang bakanting upuan ni Ramir. Tapos na ba talaga ang lahat? O ito pa lamang ang simula ng isang mas mahabang paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan ng kanyang puso? Amihan, huwag mo itong gawin sa akin. Mag-asawa tayo, di ba? Isipin mo si Tala. Ayaw mo bang lumaki siya na may ama? Ang boses ni Ramir ay nanginginig, puno ng desperation, habang nakapuso sa loob ng isang maliit at malamig na silid sa munisipyo bago siya tuluyang dalhin sa kulungan. Ang kanyang barong na kanina lamang ay simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay lukot-lukot na at may mantsa ng pawis. Nakatayo si amihan sa kanyang harap, suot ang kanyang puting hablon na tila ba isang baluti ng kadalisayan. Sa labas ng bintana, naririnig ang ingay ng lungsod ng Iloilo, ang tunog ng mga jeepney at ang sigaw ng mga tao. Ngunit sa loob ng silid, ang tanging nararamdaman ay ang bigat ng isang pagsasamang tuluyan ng gumuho. Walang emosyon ng mukha ni amihan habang tinitingnan ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang bawat salita ni Ramir ay tila isang manipis na usok na pilit humahawak sa hangin. Ngunit wala na itong silbi. Ang hapdi sa dibdib ni amihan ay napalitan na ng isang uri ng manhid na katarungan. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang inang handang sunugin ang nakaraan para sa kinabukasan ng kanyang anak. Dahan-dahang kinuha ni amihan ang isang tsekera mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagpunit ng papel sa loob ng tahimik na silid ay tila isang huling hantungan sa lahat ng kasinungalingan ni Ramir. Ito ang halaga ng lahat ng shares mo, Ramir. Mahinahong sabi ni amihan. Ang boses ay matatag at walang panginginig. Binibili ko ang iyong bahagi sa kumpanya gamit ang sarili kong pera. Ang perang kinita ko sa loob ng maraming taon bilang isang strategic consultant na itinatago ko sa ilalim ng ibang pangalan. Napatitig si Ramir sa tseke. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa sayo ang pera na ito? Paano? Akala ko ay wala kang alam sa negosyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni amihan. Lahat ng mga ideyang nagpasikat sa'yo, lahat ng mga kontratang nakuha mo sa Maynila. Ako ang gumawa ng lahat ng yon, Ramir. Pinabayaan kita dahil mahal kita. Pinabayaan kitang magliwanag habang nasa anino mo ako, pero ang aninong iyon ay natuto ng lumabas sa dilim. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ni Ramir
ay tila isang pag-amin sa kanyang sariling kawalang halaga. Ang bawat hininga niya ay puno ng pagsisisi na huli na para itama. Habang inalalayan si Ramir ng mga pulis palabas ng silid, ang tunog ng mga kadena sa kanyang mga kamay ay tila isang awit ng katarungan na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Amihan. Bumalik si Amihan sa boardroom kung saan naghihintay ang mga shareholder at ang kanyang biyenan. Si Doña Escolastica ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay tila isang gumuho na kuta. Nang pumasok si Amihan, tumayo ang matanda. Hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang babaeng humihingi ng tawad sa bawat sugat na idinulot niya. Amihan, ang kumpanya, ang pamilya Valeriano. Ang boses ni Doña Escolastica ay nabasag sa gitna ng katahimikan. Wala na kaming mukhang ihaharap sa mga tao. Lysandra has fled with the minor funds she could grab, and Ramir is gone. We are finished. Lumapit si Amihan at inilapag ang mga bagong plano sa mesa. Ang amoy ng bagong print na papel ay tila amoy ng pag-asa. Hindi tayo tapos, Ma. Ang Valeriano Shipping ay babangon muli, pero sa ilalim ng aking pamumuno. Mula sa araw na ito, ang kumpanya ay magiging tapat, malinis, at may malasakit sa bawat marinong nagtatrabaho sa atin. Tumingin ang mga shareholder kay Amihan at sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na pinuno ng kumpanya. Ang bawat pagtango nila ay tila isang pagtanggap sa bagong panahon ng hanging Amihan. Nang hapong iyon, nagtungo si Amihan sa dalampasigan ng Iloilo. Ang sikat ng araw ay nagkukulay ginto sa ibabaw ng asul na dagat. Kasama niya si Baby Tala na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig at si Benedicto na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila naghuhuga sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ano na ang plano mo ngayon, Amihan? Tanong ni Benedicto. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at isang uri ng pagmamahal na marunong maghintay. Tumingin si Amihan sa malayo, kung saan ang mga barko ay dahan-dahang lumalayag patungo sa kabilang ibayo. Plano kong mabuhay ng totoo, Benedicto, para sa anak ko at para sa sarili ko. Hindi na ako kailanman magiging anino ng kahit na sino. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, isang anino ang nananatili sa kanyang puso. Habang pinagmamasdan niya ang dagat, isang katanungan ang tila naglalakbay, kasama ng mga alon, isang tanong na magiging gabay niya sa kanyang bagong simula. Sapat na ba ang tagumpay sa negosyo upang pagalingin ang isang pusong biniyak ng taong pinaka-pinagkatiwalaan? O kailangan pa ba ng higit pang panahon para matutunan ng sining ng tunay na pagpapatawad? Hindi lahat ng sugat ay nagiiwan ng pilat na masakit hawakan. Ang ilan ay nagiging paalala na nakaligtas ka sa pinakamalakas na bagyo at nananatiling nakatayo. Ang kaisipang ito ay tila isang banayad na haplos sa kaluluwa ni Amihan habang nakatayo siya sa viewing deck ng bagong ayos na terminal ng Valeriano Shipping sa Iloilo City. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kanyang mundo sa loob ng simbahan ng Molo, ngunit ang bawat hininga niya ngayon ay hindi na puno ng bigat, kundi ng amoy ng dagat at ng kalayaang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang bawat barkong pumapasok at lumalabas sa pantalan ay tila mga saksi sa kanyang muling pagbangon. Hindi na bilang anino ni Ramir, kundi bilang ang babaeng nagpapatakbo ng pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa rehiyon. Nararamdaman niya ang init ng sikat ng hapon sa kanyang balat, isang haplos na tila nagpapahiwatig na ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng napawi. Sa kanyang tabi, ang munting si Tala ay masayang naglalaro sa kanyang andador. Ang kanyang mga tawa ay tila musika na nagpapatahimik sa anumang natitirang ingay ng sakit sa puso ni Amihan. Ang bawat ngiti ng bata ay sapat na kabayaran para sa lahat ng puyat at hirap na pinagdaanan niya upang bawiin ang kanilang dangal. Isang pamilyar na tunog ng marahang paglakad ang narinig ni Amihan mula sa likuran. Hindi na siya kailangang lumingon
upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang gaan ng presensya nito ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang sistema. Nakahanda na ang mga dokumento para sa scholarship fund ng mga anak ng ating mga tripulante. Amihan, ang boses ni Benedicto ay mahinahon, puno ng respeto, at isang uri ng paghanga na hindi kumukupas. Gusto mo bang pirmahan na natin ito bago tayo maghapunan? Humarap si Amihan kay Benedicto. Isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Ben. Ito ang pinakaimportanteng proyekto para sa akin. Gusto kong malaman ng bawat pamilyang nagtatrabaho sa atin na hindi lang sila basta empleyado, kundi bahagi ng ating pag-unlad. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa ibaba. Bumaba mula rito si Doña Escolastica. Ang matanda ay hindi na suot ang kanyang karaniwang mamahaling alahas at ang maskara ng pagiging mapagmataas. Suot niya ang isang simpleng barot saya at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng panghuhusga. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Amihan. Bitbit ang isang maliit na kahon na yari sa luto ng hablon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang pagkakataon para sa dalawang babaeng kapwa na sugatan ng iisang lalaki. Amihan, dinalhan ko si Tala ng paborito niyang kakanin mula sa bayan. Mahinang sabi ni Doña Escolastica. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng pagsisisi. At gusto ko ring ibigay sa iyo ito. Ito ang susi ng lumang bahay ng aking pamilya sa Guimaras. Gusto kong sa inyo na ito ni Tala. Isang lugar kung saan maari kayong makapagpahinga ng malayo sa ingay ng kumpanya. Tumingin si Amihan sa susi at pagkatapos ay sa kanyang biyenan, nakita niya ang bawat kulubot sa mukha ng matanda, mga marka ng isang buhay na ginugol sa maling paniniwala. Ngunit ngayon ay sinusubukang itama ang lahat. Salamat, Ma, sagot ni Amihan. Dahan-dahang tinatanggap ang regalo. Salamat sa pagbisita. Gusto ni Tala na makalaro ang kanyang lola. Ang salitang lola ay tila nagpabagsak sa huling pader ng katigasan ng loob ni Doña Escolastica. Nakita ni Amihan ang isang butil ng luha na gumulong sa pisngi ng matanda bago ito dahan-dahang lumuhod upang yakapin ang kanyang apo. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang paghingi ng tawad na hindi na kailangang bigkasin pa. Samantala, sa isang malayong sulok ng lungsod, sa loob ng isang maliit at madilim na paupahang kwarto, isang lalaki ang nakaupo sa gilid ng kama, si Ramir, na ngayon ay pansamantalang nakalaya habang naghihintay ng huling hatol, ay nakatitig sa isang lumang litrato nilang tatlo, nina Amihan at Baby Tala. Ang bawat sulok ng kwarto ay amoy luma at amoy ng pagkatalo. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo, wala na ang kanyang kapangyarihan, at wala na rin si Lysandra na balitang nasa ibang bansa na at nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan mula sa mga pinagkakautangan nito. Narinig ni Ramir ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong na yari sa yero. Bawat patak ay tila isang paalala ng kanyang mga maling desisyon. Ang bawat hininga niya ay puno ng pagsisisi na huli na para itama. Ang tanging natitira sa kanya ay ang alaala ng isang babaeng minahal siya ng buo. Ngunit kinalimutan niya para sa isang hungkag na pangarap. Bumalik ang eksena sa pantalan, kung saan ang langit ay unti-unti nang nagkukulay kahel at lila. Naglalakad si Amihan sa tabi ni Benedicto habang karga nito si Baby Tala. Ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang pag-usad patungo sa isang kinabukasan na binuo mula sa katotohanan at pagpapatawad. Amihan, tawag ni Benedicto habang sila ay tumitigil sa dulo ng pier. Handa ka na bang sumubok muli? Hindi kita minamadali, pero gusto kong malaman mo na narito lang ako. Palagi. Tumingin si Amihan sa asul na dagat at pagkatapos ay kay Benedicto. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki, isang hawak na puno ng pangako at pasasalamat. Salamat, Ben. Sa ngayon,
Gusto ko munang lasapin ang hanging ito. Ang hanging nagpaalala sa akin kung sino talaga ako. Pero hindi ko isinasara ang pinto. May puwang na muli ang puso ko para sa isang bagong simula. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Tinatangay ang buhok ni Amihan at nagdadala ng lamig ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hanging Amihan ay hindi na naghahatid ng pangamba. Ito ay naghahatid ng balita ng pag-asa, ng katarungan, at ng isang pag-ibig na natutong maghintay sa tamang panahon. Tumitig si Amihan sa abot-tanaw, kung saan ang mga ilaw ng mga barko ay nagsisimulang magningning tila mga bituin sa ibabaw ng dagat. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsasabing siya ay buo na muli. Ang babaeng dating nadurog ay isa na ngayong matibay na haligi, isang inang dakila at isang taong malaya. Ang takip silim sa Iloilo ay hindi na nagdadala ng kaba o lungkot sa puso ni Amihan Tala Dominguez. Habang ang kalangitan ay dahan-dahang nagbibihis ng kulay, lila at ginto, nakatayo siya sa veranda ng kanyang opisina, pinagmamasdan ng malaking karatula sa tapat ng pantalan. Amihan Tala Foundation, pag-asa sa bawat alon. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na nagniningning sa ilaw ay tila isang proklamasyon ng kanyang ganap na paglaya. Hindi na siya ang Amihan na tila bulong lamang sa hangin. Siya na ngayon ang hanging nagbibigay ng direksyon sa mga naglalakayag na pangarap. Dahan-dahang pumasok si Doña Escolastica sa silid. Bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Ang dating reyna ng mga Valeriano ay wala ng bakas ng pagiging matigas. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, at ang kanyang ngiti ay puno ng kapayapaan, na tila ba ang bawat taon ng kanyang pagiging malupit ay unti-unti nang hinuhugasan ng kanyang mga gawaing kawanggawa sa ilalim ng pamumuno ni Amihan. Nakahanda na ang lahat para sa unang anibersaryo ng foundation. Amihan, mahinang sabi ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Salamat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong itama ang aking mga pagkakamali bago man lang ako tuluyang mawala. Hinawakan ni Amihan ang kamay ng kanyang biyenan, isang hawak na wala ng halong pait. Ang pagpapatawad, ma, ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa atin, upang hindi na tayo mabilanggo sa nakaraan. Natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang buhay na hindi na kailangan pang lumingon ng may galit. Sa kabilang panig ng lungsod, sa likod ng mga rehas ng kulungan, si Ramir ay nananatiling isang anino ng kanyang nakaraan. Ang balita ng tagumpay ni Amihan ay tila isang paulit-ulit na sampal sa kanyang bawat gabi ng pag-iisa. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang selda, narealisa niya na ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang malaman na ang babaeng itinapon niya ay siya palang kaisa-isang taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang bawat alaala ng kanyang kataksilan ay naging isang habambuhay na bilangguan para sa kanyang sariling konsensya. Samantala, lumapit si Benedicto kay Amihan, bitbit ang munting si Tala na ngayon ay marunong na ring maglakad ng mag-isa. Ang tawa ng bata ay tila isang hudyat ng bagong umaga. Sa pagitan ng tingin ni Benedicto at ni Amihan, may isang pangakong hindi kailangang bigkasin. Isang pag-ibig na binuo sa paghihintay, sa paggalang at sa paghilom ng mga sugat. Handa ka na bang umuwi, Amihan? Tanong ni Benedicto, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. Handang-handa na, Ben, sagot ni Amihan, habang kinuha niya ang kamay ng kanyang anak at dahan-dahang naglakad palabas ng opisina. Ang aral na iniwan ng hanging Amihan ay malinaw sa bawat alon ng Iloilo. Ang isang babae ay maaring madurog, maaring mawalan, at maaring itapon ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Ngunit sa sandaling makilala niya ang kanyang sariling halaga, ang bawat piraso ng kanyang pagkabasag
ay magsisilbing pundasyon ng isang mas matibay at mas magandang kinabukasan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na mabuhay ng may dangal, pag-asa at isang pusong marunong muling magmahal ng walang takot. Habang ang mga ilaw ng lungsod ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng gabi, ang tanging nananatili ay ang banayad na simoy ng hangin, isang hanging amihan na naghahatid ng balita ng ganap na kapayapaan.